lamang aking kalakasan. Sa piling mo, tagumpay ko'y naranasan. Magandang araw pong muli at welcome sa araw-araw na pagpapala. Manalangin tayo pansumandali. Aming Ama, inilalagak po namin sa iyo ang araw na ito at ang aming pag-aaral, pagbulay-bulay ng iyong salita. Dalangin po namin na kami po ay kausapin mo. Dalangin din po namin na maging bukas ang puso namin, Panginoon, sa nais mong sabihin sa amin sa araw na ito. Kayo po ang maluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang aklat po ng Lamentation ay aklat na isinulat ni Prophet Jeremiah. At kung babasahin po natin ang sinulat po o ang libro ng Jeremiah sa Old Testament, ay kakakitaan natin ito ng mga agony, ng mga bitterness, ng mga struggles ni Prophet Jeremiah. At sabi nga po ng mga Bible scholars na si Prophet Jeremiah ay tinawag na the weeping prophet. Bakit po? Dahil bukod sa bata pa siya ay napakarami niyang karanasan ng struggles, napakarami niyang karanasan ng bitterness na talagang naranasan niya na grabe, sobra-sobra. Hanggang sa dumating na nga siya sa pagrereklamo sa Panginoon. So, marahil sa dami ng bitterness niya ay kaya niya naisulat ang aklat ng Lamentation o panaghoy sa Tagalog. So, ibig sabihin ito, naglalaman ito ng mga panaghoy niya. Ganito katindi ang mga karanasan niya. Actually, sa verse 19 and 20 po ng Lamentations chapter 3, ay makikita natin yung bigat ng kanyang karanasan. Sabi po dito, basahin ko po, verse 19, "Remember my affliction and my wanderings, the wormwood and the gall." Yung wormwood po ay source daw po ng bitterness. Ito daw po ay bitter na So, ibig sabihin, nagpapakita ito ng kanyang karanasan. Sobra ang karanasan niya. Sabi nga sa verse 20, "My soul continually remembers it and is bowed down within me." Na parang nakukuba na siya sa sobrang bigat ng dalahin niya. Marahil po, ang ilan sa atin ay nakaka-relate. Sa dami ng problema natin, hindi pa tayo nakakakawala. Ay eto na naman. So hindi pa natin natatapos isettle ang isang problema, eto na naman. Grabe. Talagang patong-patong. Talagang parang, ay Lord! Parang halos gusto mo nang sumigaw na, Lord, alalahanin mo naman ako. Yan. At dito, nakita natin talaga ang kanyang karanasan. Parang dito sinummarize ang lahat na ang bigat ng kanyang nararamdaman. But isang bagay ito na marirealize natin that battles and struggles are real. Na sila pong, even the prophets of the Old Testament, even the men of God, men of faith, have experienced these battles and struggles. At totoo po yun. Hindi po natin pwedeng i-brush off yan na, ay, wala yan. Ay, hindi totoo yan. Totoo po na merong battles. Meron tayong mga kailangang pagdaanan. Kaya lang, gaya ng title ko, ang title ko po ay Choose to Win the Battle. Yes, we have the choice. May pagpipili po tayo kagaya ng ginawa ni Prophet Jeremiah sa verse 21. Sa verse 21, sabi niya, "But this I call to mind and therefore I have hope." Niresolve niya, dinesisyonan niya na pwedeng magkaroon siya ng pag-asa.
Desisyon po natin yun eh. Saan ba natin ipapaling ang ating paningin? Pag pinaling mo sa bigat ng problema, talagang kukubain ka sa bigat ng problema. Pero kung ipapaling natin ang ating mata sa bagay na magbibigay sa atin ng pag-asa, kasi sabi niya, but this I call to mind and therefore I have hope. Ano ba yung inisip niya na yun? Ano ba yung inaalala niya na yun? Inaalala daw po niya palagi upang magkaroon siya ng pag-asa. Pag-asa saan? Pag-asa sa kalagitnaan ng mga struggles, sa pag-asa sa kalagitnaan ng kanyang mga afflictions. At lagi naman po talagang may pag-asa. Depende lang kung saan natin ipapaling ang ating paningin. Verse 22. Kasi verse 22 states, 22 and 23, are one of the famous verses na laging kinukote ng mga tao. So kung makikita natin yung contradiction ng verses 19, 20 na kung saan nakukuba na siya sa dami ng problema niya, sa bigat ng kanyang nararanasan, biglang sa verse 22 and 23, mababasa natin na the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. So ito pala yung sinasabi niya na ito yung inaalala niya. Who would have thought na yung isa sa mga verses na nagpapaalala sa atin ng kadakilaan ng pag-ibig ng Panginoon. That it says, hindi nagbabago, hindi nauubos, hindi po nauubusan ng kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos. Ay siya ring tao na nakaranas ng grabing problema, grabing pang-aalipusta ng mga tao, grabing problema ng bayan ng Israel at his time. Pero anong sabi niya? Inaalala ko. Anong inaalala niya? Na ang steadfast, ang unmovable, unchangeable love of the Lord never ceases. Hindi nagbabago. Kaya kung ito ang aalalahanin niya, ito daw po ang nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Yes. So saan niya ipinaling? Saan niya ipinaling ang kanyang ang kanyang tingin? Mas pinipili niyang ipaling ang kanyang paningin sa kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos na hindi nagbabago. Ang kanyang habag ay hindi nauubos, hindi natatapos. Doon ipinaling ni Jeremiah ang kanyang paningin. Dahil alam niya na sa tuwing umaga, yes, this day, siguro pagod na pagod siya, ang dami niyang naranasan at talagang para siyang pinipiga sa sobrang dami. And yet, alam niya na paggising niya ng sa kinabukasan, ay muli niyang mararanasan ang pag-ibig, ang unmovable love of God at yung mercies niya na hindi nauubos. Paggising niya ng umaga, nandyan na naman. Because why? Sabi niya, they are new every morning. May bagong pag-ibig ang Diyos. May bagong mercy ang Panginoon every morning. Because great is the faithfulness of God. Dakila ang pag-ibig ng Diyos. Sabi po sa Exodus chapter 14 verse 14, the Lord Himself will fight for you. Just stay calm. Kumalma ka lang. Yes, pag meron ng struggles, kalma muna. Why? Let us remember the love of God. Let us remember His mercies that are fresh every morning. Let this be our hope. Let this be our source of hope, source of strength, source of peace. Because the love of God is there. And we can stay calm. Pwede nating kaharapin ang kahit na anong problema ng kalmado. Tomas,
tataas na naman ang ating gasolina. Oh God, mataas ang bigas. Wow, mataas ang kamatis, mataas ang sibuyas, lahat. Pero we can stay calm. Ano, ganito ang sitwasyon. Wow, we can stay calm. Bakit? Kaya natin yan. Dahil sabi po ng Philippians 4:13, di ba? I can do everything through Christ who gives me strength. Yes, kapatid, hindi dahil magaling tayo. Hindi dahil, kaya ko yan. Hindi po. Dahil kay Kristo na nagbibigay ng lakas sa atin para maharap natin itong mga struggles and affliction na ito. Because God is more glorified as we face these struggles with peace and with joy. No? Ito pong lakas na ito ay ibinibigay ng Diyos, available to everyone who trusts Him, to everyone who gives, who is a child of God. Lahat po yan available sa atin. So every time po na meron tayong battle, meron tayong struggles, meron tayong kakaharapin, paggising natin sa umaga, let's draw strength from Christ. Dahil ang kalakasan natin ay galing sa Kanya. Let us choose to win every battle, every day. And let's say to the Lord, Lord, Ikaw ang aking lakas. Amen. Praise God. So, tandaan po natin, pwede nating piliin ang battle natin. At kung pwede nating piliin ang battle natin, ipaling po natin ng tama ang ating paningin. Ipaling natin kung saan makakakuha tayo ng pag-asa. Alisin natin ang mata natin sa source ng problema, kundi sa source of our hope. Amen? Sige po, tayo po ay manalangin. Ama, marami pong salamat sa araw na ito. Kami po ay nagpapasalamat na muli mong pinaalala sa amin na pwede naming piliin ang manalo sa bawat battle namin. Dahil Ikaw lang ang source namin. Salamat po sa strength, salamat po sa wisdom, salamat po sa anointing. Nakasakasama namin every day. And thank you, Lord, for your great faithfulness, for your steadfast love and your mercy. Every day are new, every morning, na sinasamahan kami upang sa pagharap muli sa araw na iyon ay meron kaming lakas, may katatagan kami dahil Ikaw ang aming kasama. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli po, magkita-kita po tayo sa araw-araw na pagpapala. God bless you po.